Napakasarap pong tingnan sa bawat anggulo po na pinaghirapan ko. Lahat naman po tayo may pangarap po na tahanan o tirahan. Kapag tinitignan ko po, hanggang ngayon napapaisip po ako, totoo ba talaga to? Nahinto lang po ako na pagsasalita. Parang baka kasi mamaya panaginip lang po ito eh. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, suporta at sa lahat po ng oras na ibinibigay po ninyo sa Pinilakan Lakbay. Naway safe po ang lahat. Ay, hindi ko po alam kung paano ko po umpisahan ang aking pasasalamat. Siyempre, unang pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat po ng biyayang binibigay po sa atin. Mapamaliit o mapamalaki, lahat po yan biyaya po ng Panginoon sa akin pong mga mahal sa buhay, sa inyo po. Maraming salamat po sa inyo pong mga pamilya na nandiyan na nagmamahal po sa inyo. Ay, nako, hindi ko po alam kung paano pasalamat ang ibibigay ko po sa inyo. Ako po talagang hindi po nangarap na maging vlogger. O, di ba? Yan po ay nagkataon. Siguro, binigay po talaga sa akin ng Panginoon dahil meron po sigurong purpose para maibahagi ko po yung aking buhay. Mostly 60% na aking pag-vlog ay good vibes naman po, di ba? Siyempre may drama naman po, may konting hugot. Hindi po mawawala sa mga vloggers po yan. Di ba? Maraming salamat po dahil 7 taon na po ang Pinilakan Lakbay. Ay, nako, sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon. Ang may-ari po talaga na Pinilakan Lakbay po noon ay mga Finnish po. Nag-travel po sila sa Pilipinas, mga kaibigan ko. May project po kasi ako noon sa Pilipinas. Mga prototypes po na kitchen cabinets. Nagkataon po yung isang Finnish naging interesado po siya sa Pilipinas dahil napakaganda daw po. First time niya po nakapag-travel. Ako po kasi nag-handle po ng aming proyekto sa Pilipinas. Talagang nakita niya daw po yung saya po ng mga tao. Pumunta po siya sa simpleng lugar at nakita niya po yung buhay ng mga tao na sabi niya, ganun pala ang buhay na positibo, di ba? Sabi niya, kahit kulang-kulang yung buhay, papasok siya sa bahay, talagang meron pong isa-serve sa kanya o kahit ano, o kaya kape, di ba? Sabi niya kahit hindi niya daw gusto yung kape dahil 3-in-1, dahil hindi po sila uminom na ganun. Pero, ewan ko, sabi niya po yung pinakamasarap na 3-in-1 coffee na tikman niya dahil may alam niyo po yung may pagtanggap sa bisita. Ganyan po talaga tayong mga Pinoy, di ba? Kaya bilang isang Pilipino po na naninirahan po dito sa Finland at syempre umuwi po ng madalas sa Pilipinas, talagang gusto ko pong ipakita yung buhay ko po. Simpleng buhay, yung simpleng kasiyahan na marami pong nangyayari sa atin o dumarating po sa atin ng mga biyaya minsan hindi po natin binibigyan ng halaga. Ako naman po, binabati ko po yung mga kamag-anakan ko po sa La Union. Sa mga lahi ng Estacio, Dulos, at saka Lopez. Salamat po sa tiyaga ninyong panonood sa mga pangyayari sa Pinilakan Lakbay. Kaya po yung buhay ko po na nanggaling po kami sa di naman po sobrang hirap, nakaranas po kami ng kakapusan sa buhay. Kaya kung ano po yung mga dumarating po na biyaya po sa akin ay talagang pinapahalagahan ko po. Maraming salamat po sa inyo. Talagang pagmumukbang po talaga syempre, ang pangunguhan ng kabuti, pamamasyal, pagtatanim, halos lahat na po sinakalogo po, no? At minsan yung mga payo sa mga kababayan po natin na pupunta po dito sa Finland, halos lahat. Ay, marami pa po tayong bagay na pagsasamahan. Pinapanalangin ko po na maayos po lagi ang ating kalusugan. At dumiretso lang po tayo sa buhay. Tingnan lang po natin yung positibo lagi na nangyari. Kung meron po tayong mga bagay na
na isusulat o nasasabi po sa social media, okay lang po yun, pero wag na po natin palakihin. Minsan nakapagsalita po tayo ng hindi maganda dahil nasasaktan po tayo, o minsan hindi tayo nag-iisip sa mga ginagawa natin. Pero importante po maging mapagkumbaba, humingi po ng tawad sa mga tao po na nagkasala. Kung hindi po magawa, humingi po ng tawad sa Panginoon. Kung hindi po makakahingi ng tawad sa kapwa, ay gawin po sa gawa. O, di ba? Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan po yung mga kasama ko po ngayon sa mukbang. Di ba? Sa 7 taon po ng Pinilakan Lakbay, sa Facebook, sa YouTube, syempre mas active po ako sa YouTube. 80% o 80% po ng aking kinita ay talagang napagawa ko po ng bahay sa Pilipinas. Nakabili po ako ng lupa at naging maayos po ang aking buhay. Totoo po yan. Napakalaki po talagang naitutulong po ng social media sa tao. Lahat naman po tayo, meron po tayong iba-ibang konsepto sa pagbibigay po ng saya sa kapwa po natin. Hindi naman po lahat syempre mahikayat po natin na manood po sa atin. Hindi naman po lahat ng mga videos na ginagawa po natin ay pinapanood po ng napakaraming tao. Pero syempre, ako po bilang content creator, araw-araw po, halos araw-araw nag-upload po ako dahil araw-araw po may naghihintay. Kasi naniniwala po ko na kung hindi man maraming manood, napakasaya ko po dahil yung mga taong naghihintay po sa araw-araw, karamihan po, alam po ninyo, yung mga nag-iisa po sa buhay, karamihan po malungkot, katulad ng mga OFW, kababayan po natin, na talaga naman kahit hindi ko po sila nakakausap, makapag-comment na mapusuan ko lang po yung mga comments po nila ay napakahalaga po sa akin. Kasi alam ko po yung pakiramdam na malayo po sa pamilya. Alam ko po yung pakiramdam ng homesickness, yung kalungkutan. Kaya kapag napalagay na po kayo sa pinanonood po ninyo, ay talagang napakasarap po ng pakiramdam kung pinupusan. Minsan nagre-reply po sa inyo yung vlogger. Kasi naranasan ko po yan nung hindi pa po ako nagbablog eh. Naranasan ko po na may nagre-reply po ng mga vloggers na nakakatuwa po talaga. Kasi may mga bagay gusto ko na ibahagi at napapahalagahan o binibigyan ng atensyon, di ba? Hindi man madalas pero malaking bagay po sa amin yun sa mga tao po na tulad namin na malalayo po sa pamilya o mahal sa buhay. Kasi ba nakaset na ano na yan? Kasi ano ba sa inyo yan? Kasa na yan. Ito po si Manuel, ang pinakapuging magpapandesal. At bago ang lahat, binabati ko po yung mga taga-Australia na subscriber ng aking anak. Binabati ko po si Lordilisa Dulos, Perry. Sobra-sobra po ang nagpapasalamat sa Panginoon sa nangyari po sa aking buhay. At malaking tulong po siyempre sa pag-unlad ko po ay nanggaling po talaga sa social media. Hindi po talaga biro ang paggawa po ng mga video sa araw-araw. Pero siyempre bilang isang content creator, sabi nga, bihaya yan eh. Ibig sabihin, call o ibig sabihin, nawala naman ako sa sarili ko. Sobrang saya ko lang po. Siguro ito po yung binigay po sa akin ng Panginoon para maibahagi ko po yung positibong pananaw ko po sa buhay. Na minsan nakakapagsalita po ng hindi maganda, may nagagawang hindi maganda, pero importante, mag-share po tayo ng good vibes. Di ba? Sa mga bashers po, bakit hindi po ako mapagpatuloy? Dati nung nag-umpisa po ako, first year, second year, ng pag-vlog ko po. Ayun, syempre, nagre-reply po. Pero ngayon hindi ko na po pinapansin kapag mayroong mga hindi maganda. Ina-hide from channel ko na lang po. Ganun na lang po ginagawa ko, binavlog ko. Kasi nagpa-provocate lang po yun o naghihikayat lang po yun ng argumentasyon. Diba? Sa mga comment section, syempre yung mga taong sumusuporta po sa atin, magkakaroon po silang kaaway. Ayoko pong mangyari. Mas maganda, yung nababasa lang po nila puro positibo. Syempre mga tao, hindi naman po natin lahat na mahihikayat na maganda lahat ng pinapakita natin. Meron po talaga dyan naghahanap ng hindi maganda o mapapansin na maganda na dapat talaga nilang comment. Pero para sa akin, okay lang din po yun dahil nababago ko pa rin po yung
style ko po sa pag-vlog, nagkakaroon po ng improvement, pero yung aatakihin yung pagkataon mo, personalidad mo, yung buhay mo, hindi na po tama po yun, di ba? Parang napakalayo na po sa konsepto ng pag-vlog. Di ba? 50 ringgit. 150 isang kilo. Senyo. Longganisang anong pong longganisa yan? Bawang. Longganisang bawang Kunin mo na. na may kamoting kahoy at karne. Ayan. Sa mga katulad ko po na mga vloggers na nakasabay ko po, maraming salamat po kasi minsan nagko-comment po sila noon at paminsan-minsan din at natutuwa naman po ako dahil mga nakasabay ko totoo mas malaki po sila sa akin. Ibig sabihin mas sikat po sila. Hindi naman po kasi sikat maliit pa rin po ako na vlogger. Ito po kasi pag-vlog ko po ay talagang napaka-limited po ng oras. Pagkatapos po ng trabaho, kung ano po yung oras na magagamit ko. Katulad po ngayon, tagyelo, karamihan po pag mumukbang, syempre inabangan nyo po yung paghahardin, pamamasyal, pag-fishing, di ba? Panguha ng kabuti. Alam ko po yun. Lalo na pag-uwi ko po sa Pilipinas yun po. Pero sobrang nagpapasalamat po ako dahil nandiyan pa rin po kayo. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga suporta o nagda-drop by. Katulad po ngayon, maraming salamat po. Narito na naman po tayo. Ako'y natutuwa na sa tuwing tatapatan ako ng anak ko ng camera, ako'y tuwan-tuwa. Sa mga nagtatanong po sa akin, nagpa-private message, ano daw po magbibigay kong advice sa mga bagong content creators o vloggers? Wala po akong magbibigay na advice. Pero may masasabi po ako. Advice pa rin pala yun. Basta maging totoo lang sila sa sarili nila sa pag-vlog nila. Kung saan sila masaya, yun na lang gawin nila. Di ba? At syempre sa mga bashers, lagi nga sinasabi, huwag na lang pansinin. Kasi magkakaroon ka lang ng kaaway. Tama po yun. Ay, nako. Syempre yung bangis po natin, di ba? Napansin na po sa television, sa radyo. Ang dami na po nating nilabasan na appearances, o di ba? Sa television, sa international, o di ba? Napansin din po tayo sa UK, dito po sa Finland, maraming beses. Sa Pilipinas, syempre yung mga TV shows, guesting, feeling celebrity. Hindi po dahil sa akin din po yun. Dahil sa inyo rin po na nag-share, natutuwa, kahit hindi siya kinikwento po sa iba, syempre, kumakalat po ang impormasyon ng Pinilagang Lakbay at napapansin po tayo ng iba't ibang media platforms. O, diba? Maraming salamat po sa inyo. Gusto nila kayong makita. Ako po si, ang kadensyon ninyo. Bigay sa dulo. Bidensyo Dulos. Anak ako ni Benson, yung gwapong... Anak ako ni Pesta. Anak ko si Benson. Ayaw. Yung gwapo. Nakamukha ko. Kung tatanungin po ninyo kung anong pinakamasaya sa pagbablog ko, sa lahat ng ginagawa ko pong mga videos, syempre, yung kasama ko po yung mga magulang ko po sa Pilipinas, yun po yung pinakamasaya. Na minsan kahit hindi ako makapag-vlog pag nasa Pilipinas po ako, importante na kwento ko po ang mga magulang ko, mga kapatid ko. Napakasarap po ng pakiramdam na doon po kami sa bahay ko. Ayun po yung pinakamasarap, yung oras na hindi mababayaran po. Yung oras na hindi na mauulit. Yun po yung pinakamasarap. Hindi po yung pagkain, hindi po yung panguha ng kabuti, hindi po yung paghahardin. Siyempre yun po yung mga bagay na napakasarap pong gawin. Ibig sabihin yung pinakamasaya, yung kasama ko po yung aking mga mahal sa buhay po sa Pilipinas. Yung oras po na hindi po mababayaran ng pera. Yun ang masarap po itong harapan namin na ito. Yung ba si Dod, yung kasama niya yung gumawa nito? May tanong din po dito na ano daw po masasabi ko sa mga bagong mga vloggers na nabash lang, mag-stop na, yung konti ang views, mag-stop na. Masasabi ko, huwag kayong susuko, di ba?
Hindi nyo alam, isang araw, magte-trending kayo. Kasi isang video na nagawa nyo sa isang araw, pag nag-trending, tuloy-tuloy na po yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon ng sobra-sobra. Kasi, yung mga ginagawa ko pong mga video sa araw-araw, minsan talaga po, sobrang pagod ako, pero gusto ko talagang gumawa ng mga content o mga contents na may mga naghihintay na manood. Minsan talaga inisip ko hindi naman to panonoorin. Pero nagtitrending, di ba? At saka may tanong po dito, naisipan mo na rin bang huminto o mapagod sa pagbablog? Yung huminto hindi ko naisip, pero yung nakakapagod, naramdaman ko yun, di ba? Pag nang nating haluan ng kaplastikan. Napapagod din po siyempre pagkatapos ko po nagtrabaho, mag-vlog ako. Pero inisip po yung mga tao na mapapasaya ko. Pagkatapos po ng kinabukasan, babasahin ko po yung mga comments, mga private messages po sa Facebook. Napakasarap po ng pakiramdam. Opo, napakasarap po. Kaya yung mga simpleng comment, wag po nating babawalain. Kahit pusuan lang po natin, kahit pagod po tayo. Kasi yung mga tao po, naglalaan po yan ng oras para panoorin po kayo anong bago. Siyempre, hindi naman po lahat ng mga videos na ina-upload kung nagugustuhan po ng lahat. Iba ayaw po lahat ng mga ibang gusto. Yung pangunan ko buti, gardening. Siyempre, iba-iba po ang gusto po ng tao. Pero importante, meron po akong naibibigay na video po sa araw-araw. Yan po ang talagang plano ko po sa araw-araw. May nagtatanong po, kuya, nagpapahinga ka ba? Kasi halos araw-araw may upload ka. Opo, every first day of the month. Di ba? Halimbawa, January 1, February 1, basta first day of the month, yun po ang pinaka-rest day ko po. Ayaw pang wala ng video. Sa ito lang po. Sayang po ang pera. Totoo naman po, di ba? Saka, yung mga naghihintay po talaga. Meron po kasi kung mga naging kaibigan, naging close friends na po nasa Facebook. Meron po silang mga eating disorders. Yung iba po, may sakit, kailangan po nilang manood ng mukbang para ganahan po. Sabi nila, pag pinapanood nila ako, ginaganahan po sila. Kaya pag nagluluto po ako, talagang kung ano po yung gusto kong kainin sa isang araw para ganahan po. Kasi inisip ko yung mga taong nandiyan naghihintay sa araw-araw para, alam niyo po, maging maayos po yung kalusugan po nila. So, hindi po isa sa pinakamasarap na pakiramdam po sa mga hindi po nakakaalam. Kaya sobra-sobra po nga nagpapasalamat sa lahat-lahat po sa Panginoon, sa pamilya ko po, sa inyo pong lahat. At syempre, lagi po pinapanalangin po ang ating kaligtasan, maging mapagkumbaba po tayo sa araw-araw. Mahalin po natin ang nakapaligid sa atin. Syempre, mas mahalin po natin ang sarili po natin. At higit sa lahat, mahalin po natin yung taong totoong naniniwala at nagmamahal sa atin. Malayo tayo o mapamalapit. Yung magtatanggol po sa atin. Yung po ang pahalagahan po natin ng sobra-sobra. Paano po mga kababayan? Maraming salamat na po sa inyong oras na inilang sa Pinilangang Lakbay. At malapit na rin po bumili ng ticket pauwi po ng Pilipinas. Mga 2 to 3 months po, baka nasa Pilipinas na po ako. O mas mapaaga. Sobrang excited na rin po ako. Maraming salamat po sa inyo sa 7 taon po ng pagtitiwala po, pagtsatsaga sa aking bangis dito po sa Pinilangang Lakbay. Maraming salamat po sa inyo. Sana kahit paano may natutunan po kayo sa aking panguha ng kabuti, pagluluto, sa ibang bagay, sa buhay. At syempre ako po, marami po akong natutunan po sa inyo sa mga komento po ninyo, sa pampalakas po ng loob na binibigay po ninyo, sa mga pagtama po minsan sa akin, sa mga kung may nasasabi akong hindi maganda, wag mo nang isama yung mga ganun. Maraming salamat po sa lahat po ng komento. Maraming salamat po. Kahit yung hindi maganda komento, maraming salamat po kasi naglalaan po kayo ng oras para panoorin po Pinilangang Lakbay. Yan. Paano po? Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilangang Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.